If you're traveling to Japan and ang labag nyo ay dito sa Kansai International Airport, well, perfect na perfect ang video na ito. Sa video na ito, pag-usapan natin ang airport process and arrival sa Osaka, Japan. Dito sa NAIA Terminal 3 ay maaga kaming nag-check-in. Dumaan din kami sa immigration and sobrang dali lang din. After passing sa immigration ay dito muna kami sa A-Lounge tumambay before our boarding time. If gusto nyo ding tumambay dito, meron akong separate video para alam nyo din ang mga details dito sa A-Lounge. For our airport process pala dito sa NAIA Terminal 3, eto yung mga hinanap sa akin during check-in process. Eto naman yung mga documents na hinanap ng immigration officer sa akin. And eto naman yung tanong ng officer sa akin. So far, smooth naman ang naging process namin sa immigration. Basta tip ko sa inyo guys, if may travel kayo ay make sure na kompleto ang documents para walang maging problema. We're heading and like It's hard for me to be somewhere for too long. I'm always moving around, but as long as I'm on the same page as you're on, no point in slowing it down. 'Cause anywhere I'm going. we just landed here in Kansai Airport. Welcome to Japan. Pagkalapag namin ay dumiretso na agad kami sa immigration. And if first time nyo dito sa Kansai Airport, ay sundan nyo lang yung makasamahan nyo at follow nyo lang din yung mga signage. After passing through immigration and customs, finally, nandito na kami sa arrival hall ng Kansai International Airport. Hey guys! What's up mga lagan? Finally, we are here at Kansai International Airport and welcome to Osaka, Japan. So good to be back here guys! Osaka, Kansai! Yes, finally, nakabalik na kami after a year. And finally today guys, mag-start ng ating adventure here sa Kansai region. To give you an idea guys, this is our second time here na lumapag sa Kansai Airport. And alam nyo ba na dito yung kauna-unahang entry namin sa Japan? Yes, that was last year, June 2023. And dito yung unang travel namin here in Japan. Kaya naman napaka-memorable sa amin ang area na to, ang place na to. Kasi I still remember yung excitement talaga namin nung unang pagdating namin dito sa Japan. And still so excited pa din guys, as in like level up, kasi ang dami pa naming mga activities na hindi pa natatry and ang dami naming mga bagay and mga lugar na hindi pa napupuntahan dito sa Kansai region. Kaya naman I'm so excited to bring you also to our adventure, and our adventure starts now. By the way guys, kanina sa immigration and sa customs, hindi na ako nag-video kasi bawal mag-video sa loob ng customs and ng immigration. But again, to give you an idea, sobrang smooth naman ng aming process kanina sa immigration and sobrang dali lang. But para maging smooth talaga, do not forget na mag-fill out kayo before your travel ng immigration and ng customs sa Visit Japan web. Kasi pagdating nyo dito, hinahanap siya. If wala kayo guys, dito pa kayo mag-fill out, which will consume your time. Kanina marami kami nakasabayan na dun pa nag-fill out, which is no problem at all. Pero para tuloy-tuloy na talaga yung pagdaan nyo sa immigration and then sa customs, mas mainam talaga na meron na kayong QR code from Visit Japan web. And then now, we are here sa my arrival hall. Ayan! Alam niyo talagang nasa Kansai Airport kayo kasi orange na orange or mala red yung color ng airport nila. And para may idea kayo sa paglapag niyo dito sa International Airport ng Kansai, itutour ko kayo and meron tayong mga agenda dito. As usual, marami tayong gagawin. Number 1 ay kumuha ng SIM card na nabook natin sa Klook. Number 2, mag-withdraw ng pera. And number 3, mag-commute from airport going sa ating hotel. And also guys, iikutin muna natin tong airport guys. And tingnan natin kung anong meron dito sa arrival hall ng Kansai International Airport. Let's go! Madali lang i-navigate ang Kansai Airport guys kasi maliit lang siya. Pero mga essentials niya ay andito naman. So dito tayo lumabas sa may dyan, banda. Yan. So dito tayo lumabas guys. And then paglabas nyo ay ganito yung makikita nyo. Ayan. Diba? Kapag labas mo agad ay makakakita ka na ng cash dispenser or ng ATM machines.
Yan, so magwi-withdraw tayo ng pera, guys. And usually, nagwi-withdraw kami sa may 7 bank. Yan. For this travel, GCash card yung gagamitin natin. Ayan. English. Oh, 50. So, ito, maximum withdrawal ay 100,000 yen. 50,000 yung withdraw natin and then confirm. So, yung conversion niya is 20,848 pesos, guys. I recommend na Japan yung gagamitin nyo. Huwag nyo i-convert sa peso, mas mahal, guys. Yen talaga yung lagi nyo dito pipiliin. Yan, resibo, and then GCash card, and our money. 50,000 yen. So guys, nakapag-withdraw na tayo ng pera sa may 7 banks. Yan yung usual naming wini-withdrawhan every time andito kami sa Japan. And GCash card yung ginamit ko. So, si-check natin sa app kung magkano yung conversion and ilalagay ko dito yung amount. Yan. So, yung withdraw natin ay 50,000 yen and meron siyang transaction fee na 220 yen. So, i-check natin sa GCash app kung magkano yung conversion niya in peso. Kanina sa machine, merong lumabas na conversion. However, wag niyo siyang pipiliin kasi mas mahal yung conversion nila dito compared sa yen. So, always choose yen pag mag-withdraw kayo ng pera. Especially dito sa Japan. So, we are done na mag-withdraw, guys. Pag ayaw nyo mag-withdraw, okay lang, guys. Kasi meron naman dito mga money changer. Ayan. Ang dami dito, guys, na currency exchange. And then, dun kami kanina nag-claim ng aming SIM card. Ayan yung SIM card na counter, guys. So, nakabook ako sa Klook ng SIM card sa Sakura Mobile for around 1,400 pesos. Yes, 1,400 pesos. Good for 8 days unlimited data. So, you can check that one sa Klook and also use my code DOKSAMIKLOOK para discounted din kayo sa inyong pag-purchase sa Klook. So, dito banda, guys, may Naruto. Naruto. Spy Family. Yan o, Awaji Island daw. My Spy Family. Nalaman ko tong Spy Family sa friend ko. Ayan yun, guys. Oh, feel ko trip na trip ng husband ko tong yan. Awaji Island. Meron ding Hello Kitty sa Awaji Island. Tsaka Godzilla. Hala, limited lang yung time namin dito, guys. Pero eto talaga yun, oh. Na-search ko na to dati. Yan! So, nasa Awaji Island pala itong mga, yan, guys. O, papakita ko na lang yung picture. Ayan, sa mga anime. Para sa anime island, ganun. So, we have the money and we have the SIM card. Now, we are ready to go to our hotel, which is located sa malapit siya sa Chutenkako Tower. And yes, magko-commute tayo. Convenient na sakyan nyo, guys. If you're here sa Kansai Airport, ay mag-train kayo going to your hotel. Or also, you can take the bus then, limousine bus. However, mas mahal yung bus compared sa train. And to give you idea, guys, merong dalawang railways dito, kayang JR, and meron din ditong Nankai. If you're staying sa Namba, Nankai Rapid Train yung kukunin nyo. Kami kasi, guys, hindi kami sa Namba area. Yung convenient na sasakyan namin ay yung JR train. Yan. Time we went here, nag-Nankai kami. Nabuko sa Klook for around ganito, mga 500 plus. Ayan. And for now, ay mag-JR tayo. Yan. So, may mga kiosk dito kung saan pwede kang mag-load. So, magpapa-load tayo ng aming iCoca card or IC card. Meron na pala kaming IC card from our previous travel, pero if wala pa kayong iCoca card, you can buy this one sa mga kiosk na malapit sa train station. Very convenient kasi na meron kayong IC card kasi ito na yung gagamitin yung pambayad sa transportation nyo like trains and buses. Pwede din itong pambayad sa mga conveni if may bibilin kayo sa mga stores. After naming magpa-reload ay dumiretso na agad kami sa may JR train at eto ng IC card ang ginamit naming pambayad. Recommended talaga na mag-download kayo ng Google Maps kasi gamit na gamit siya dito sa Japan. So from Kansai Airport ay need namin pumunta sa may Shin Imamiya at eto na nga at nakasakay na kami dito sa JR train.
So we are here sa may Tenoji Station, and from here ay isang train pa guys going to Shin Imamiya. Hindi ko na alam kung sakto ba yung ginagawa namin kasi nagbabago sa Google Map guys. So kanina kasi sa Google Map chinek namin no transfer, like remain on board yung nakalagay. Tapos it turns out na yung train na sinakyan namin ay hanggang Tenoji lang. So, kailangan namin maglipat ng ibang train, which is like now, na nasa Tenoji Station kami, Green Line. So, overall, okay naman. Basta importante makarating kami. And hindi malayo yung lalakarin namin. Kasi sa Google Map, guys, you can always check kung ano yung options na gusto nyo. If you were transfer ba or less walking or yung may wheelchair na accessible. So, if pipiliin nyo yung wheelchair available, especially pag nandito kayo sa mga train station, yung ilalagay nila ay kung saan merong elevator. So, one station na lang and we will be arriving sa aming hotel. Gutom na ako guys. Gusto ko na kumain sa my Family Mart. Kakain muna talaga tayo pagkarating natin dun sa Shin Imamiya. Medyo malapit lang din naman yung Tenoji sa Shin Imamiya kaya no problem pa din kasi ato na nga at makakarating na kami dito sa aming destination. So eto na guys, nakalabas na kami sa may Shin Imamiya Station, sa may Chuten-kaku Tower na exit. And from here, 180 meters yung lakaran. So malapit lang siya guys. And ang maganda, may malapit na donkey. Tsaka may malapit na Family Mart guys. So we're almost there. Lang yung Hotel Aeron. Yan, tingnan nyo. Cute. Tapos ito yung hotel namin guys. Hotel Aeron. From Shin Imamiya Station ay need mong maglakad ng around 300 meters at makakarating ka na dito sa Hotel Aeron. Self-check-in pala dito but don't worry kasi madali lang sundan ang instruction nila na ipapadala on the day ng inyong pagdating. So we are here sa aming hotel dito sa Osaka and self-check-in siya guys. Kaya walang tao, walang receptionist. Lahat ng instructions ay pinadala through email. Hey guys! We are finally here sa aming hotel here in Hotel Aeron West. Located siya sa may Shin Imamiya Station and malapit lang siya sa Chuten-kaku Tower or Osaka Tower guys. So pagpasok nyo guys, ito yung bubungad sa inyo. And sabi bawal daw ipasok yung shoes sa loob, kaya ayan nakapaa kami. Yan yung door and meron dito nakalagay na ayan, microwave and heater. Tapos may cabinet dito, lagayan ng ayan, mga shoes. So meron pala tayong free na ano dito oh. Free na sleeper. Ayan, ang ganda guys. Tapos, ayan na yung makita mo, yung hallway. Dito merong, control ng aircon or ng heater. Tapos, meron ditong kusina. Ito guys, may maliit kaming lutuan. Yan. So, merong plato, kutsara, may kalan. Tapos, ito guys, oh. Yan. Tapos, meron kaming mini ref. Dito banda guys, ay may dalawang door. And alam nyo ba, nakahiwalay yung liguan, tsaka yung toilet, guys. So, ito papasok natin. Yan. Yan na yung mahiwagang toilet. Ayan. And we all know, maganda talaga yung toilet ng Japan. Ito yung nakakamiss na part talaga. Yung toilet nila, o, diba? So, nakaseparate siya, guys, which is good. Maganda kasi mas safe. Hindi nababasa yung floor pag naliligo ka. Tapos, dito naman banda ay yung liguan. Ayan. So, may bathtub tayong maliit, which is napakalaki, napaka-spacious ng liguan, guys. Tapos, dito may sink, and then may mirror, and then kompleto, guys. Ayan, yung conditioner nila. Alam nyo, kahit anong conditioner, tsaka shampoo gamitin nyo, maganda talaga. Nakakaganda ng hair yung ganito na lang. So, yes, merong mga toiletries. Tapos, alam nyo, guys, pagpasok nyo dyan, ayan, merong ganyan. Tapos, eto na yung tulugan, guys. That's our bed. Yan. Ang laki ng bed. Ang laki ng area. Tingnan nyo, ang laki ng space. So, merong aircon. Meron dito mga towels.
eto, blower, and then merong TV. Gustuhan ko guys, sobrang laki talaga ng room guys. May aparador pa kami dyan guys. Saka dito, may bintana kami. So, pwede kaming kakain dito kasi may table kami dyan. Katabi ng TV. Tapos, eto, na-open. Bintana to siya guys. Oh. So, yung pangalan ng aming hotel ay Hotel Aeron Chuten West. Yan, malapit kasi siya sa Chuten Kako na tower and also sa may JR Shin Imamiya Station. Kaya kanina nilakad na lang namin guys, like 200 meters away from Shin Imamiya Station. Sobrang lapit lang talaga. As in, ang lapit lang guys. And ang maganda, may malaking donkey. Nadaanan namin kanina yung malaking donkey. Tapos merong family mart. Tapos sa tapat guys, meron ding Daily Yamazaki. Ang daming convenience store guys. Grabe, may kainan din na malapit dito. Tapos yung tower and then yung Shinsekai ay nasa 300 meters away lang from our hotel. O diba bongga? Swak na swak sa location guys. Check, napakaganda. Yung amenities nila guys and yung room, grabe. Gustong gusto ko. Check. Talagang good na good dito sa Hotel Aeron West. Kasi hindi sa pag-aano guys ha. Kasi naman talaga guys, alam naman natin yung hotel dito sa Japan, napakaliit lang. Pero kahit ganun sila kaliit yung hotel, napaka-functional naman guys. Pero dito kasi guys, na-amaze ako kasi first time namin magkaroon ng room na ganito kalaki. Like, napaka-spacious talaga niya. Kaya, sobrang napamangha ako, na-amaze talaga ako sa ganito kalaking room, considering na ang ganda ng location niya and ang mura ko lang siya nakuha. So, we will be staying here sa hotel, guys, ng 5 nights. Yes, from now, September 11 until 15. Kasi may 1 night kami na ibang hotel yung pagstayan namin, which is sa Nagoya. So, imagine, guys, for 5 nights na bayaran ko ay only 15,000 pesos. That's good for 2 packs. So, all in all, 3,000 lang yung per night dito. Ang ganda, ang laki. Ang ganda talaga ng location. Like, recommended ko talaga sa inyo to guys. Promise, hindi kayo magsisisi. So, yun na nga guys. Gutom na kami guys. Wala pa kaming kain. And pagoda na kami. So, lalabas kami. Kasi nasa tapat lang yung Daily Yamazaki. And nasa tabi lang din yung Family Mart, o diba? Pero Famichiki yung gusto kong kainin for tonight. So, let's go out. Malapit lang to siya sa aming hotel, guys. May grocery store na malapit. Grabe. Tapos tapat niya meron din dun, Hotel Aeron. Ito talaga yung mapapansin nyo kasi malaki yung signage niya. Ayan. Mabilis naman namin siyang nahanap kanina sa Google Map, guys. Ang bilis lang namin siyang nakita talaga. Yan. So, dun kasi banda yung Family Mart. Dun din yung station and then Donkey. Dito na lang kami pupunta sa may Daily Yamazaki kasi mas malapit siya.